titulong Ping Lacson sa kanyang privilege speech kung paano sinasagawa po ang pagnanakaw ng pondo para sa flood control project at pinangalanan po ng senador kung sino-sino ang ilan po sa mga kontratista at mga politikong sangkot dito. Detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, orchestrated daw ang pamamaraan o hatian sa lahat ng pondo para sa mga flood control projects sa gobyerno. Ayon kay Senator Ping Lacson, hinahati o kinakatay ang pondo sa pamamagitan ng SOP, ng lagay, ng reseta at tinatawag niyang parking fee. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Idinetalye na ni Senator Ping Lacson ang iba't ibang maanumalyang proyekto na pinunduhan mula sa buwis ng taong bayan. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption, sinabi ng senador na ang pinaka-notorious daw ang tinawag niyang horror stories ng mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abolalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong construction of riverbank protection structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Ayon kay Lacson, orchestrated ang sindikato ng dalawang nasibak na district engineers na sina Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa loob lamang ng 3 taon, nakakuha sila ng 28 mga proyekto na pawang mga guni-guni o ghost projects. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin natin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Grabe, no? Nung dati, ang Ana and Ana, nasaan ng flood control? Ang kontraktor ng mga proyekto ang Wawa Builders at Darcy and Ana Builders. Pero ang Darcy and Ana Builders pinawawala rin ayon sa senador. Isa pa sa nakita namin, ang barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng River Dye. Tumabo po ito ng 1.764 bilyong piso. Sa lahat ng proyektong nilaan sa barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Ilan pa sa tinukoy ng senador ang mga proyekto sa may 7 barangay sa Nawan at Baco sa Oriental Mindoro na pinondohan ng 10 bilyong piso. Tinipid, sinadyang minali at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Pero sa bayan lang ng Nauhan, aabot na anya sa 1.9 bilyon ang nailaang pondo sa nakaraang 3 taon. Pero ang mga proyekto, gumuho na rin kasabay ng mga bagyo at malalakas na ulan. Ang proyekto anya bahagi ng insertion ng isang kongresista sa Mindoro. Meron pa kayong tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo.
Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Ayon sa senador, sistematiko ang hatian ng pondo at halos 40% na lang ang kabuang pondo ang napupunta para sa flood control projects. Sa breakdown ng senador, 8 hanggang 10% ang napupunta sa mga district engineers, 2 hanggang 3% ang para sa kickback ng District Engineering Office mula sa sobrang kita ng kontraktor, 5 hanggang 6% naman para sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee, 0.5 hanggang 1% naman para sa Commission on Audit at 20 hanggang 25% naman para sa funder o politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Pondo para sa proyekto. Grabe na sinabi, kinwento ni ano o yung inano ni Lacson, para ho sa atin ho itong maganda ito kasi malupit itong ito. Sandali, asa na yun? Chotomate, ito. Sabi niya, ito ang tunay na issue, hindi cover-up story. Kasi alam nyo naman, di ba? Sinabi ko nga ho sa inyo, meron ako narinig na balita. Ikikwento ko na lang uli para ho sa mga hindi nakapanood kagahapon. Meron ako narinig na balita from source ko dyan sa Kamara. Sabi ba naman sa akin, natataranta na daw ang leadership ng Kamara kasi unti-unti nang nabubuking yung mga kalokohan, di umano, allegedly. Di ba? So, unti-unti na daw nabubuking kaya kailangan ng bagong issue para pumutok at doon ang maging atensyon ng mga media. Kasi siyempre, you have to feed the media different issue para hindi na masyadong kalkalin pa yung issue dito sa flood control. Kaya lang, itong another issue na inilabas nila ngayon, itong kay Pastor Quiboloy na kesyo pinapa-extradite daw ng Amerika. Ang masagwa dito, hindi nila na yung istorya. Yung pinapa-extradite ng Amerika, una sa lahat, number 1, June pa yon. Pero bakit ngayon lumabas? June, July, August. Napaka-obvious na wini-withhold yung information, tapos pagka meron ng issue na bago at kailangan ma-divert doon sa issue na yon, tsaka inilabas ito. So number 1 yun, June pa yung issue. Pangalawa, walang kwenta yung extradition kasi nga po may kaso hong dinidinig dito si Pastor Quiboloy. Diba? Hindi ho pwedeng i-extradite hanggang dinidinig pa ng local courts yung kaso ni Pastor Quiboloy. Diba? So, napaka-imposible nun. Pangatlo, posible rin na baka naman malapit na makalaya si Pastor, kaya ang ginagawa nila naghahanap na sila ng contingency plan na pag nakalaya to, dahil nakapag-bail, pwedeng kunin si Pastor. Hindi nga ho kung sakasakali ho makalaya si Pastor, it's out of bail. But it doesn't mean na tapos na yung kaso. As a matter of fact, yung kaso, didingging pa yan, sabi nga tapos kung halimbawa lang pero syempre hindi to mangyayari sa tingin ko dahil this is all political. Kung makunbik pa si Pastor, kailangan niyang pagbayaran yung conviction o yung judgment ng judge. Pero syempre again, malabo yan kasi ako alam kong talaga sa puso ko na inosente po si Pastor. So talagang itong ginagawa nila na issue ni Pastor, nonsense. Yeah? Itong extradition na to, wala itong saysay. Pero bakit nila nilabas ngayon? Kasi nga, tama cover up lang ito. Ito po ay diversion. Gumagawa sila ng issue para ma-divert, para makaligtas etong di umano na narinig ko allegedly na natataranta na itong leadership ng Kamara. Posible kaya? Ako nagtatanong lang kasi again chismis lang yun sa akin, binalita lang sa akin yun ng isang source. Pero paano ko masasabing totoo? Anong ebidensya ko? Remember,
in evidence, ang isang pwedeng maging ebidensya dyan is circumstantial evidence. Diba? Kung ano yung mga nangyayari. Ngayon, mukhang etong issue ni Pastor pang divert lang. Ibig sabihin, may napapraning, may natatakot. So, posible, yung nagbalita sa akin, may katotohanan. Hindi ko pinasabing may totoo talaga, pero dahil dito sa ebidensya na diversion na ginagawa nila, abay malamang sa malamang. Posible. O ano ba sabi ni dito? Ni MJ Mondihar, excerpt from Senator Lacson, privilege speech, ito daw. Mga proyekto at kontraktor na binanggit, Pampanga, Arayat at Kandating. 20 million na proyekto noong 2018, lumobo sa 274.8 million from 20 million ng 2018. Nung nawala na si Pangulong Duterte, 2025, naging 274. Ang laki nung kinalaki nun, 250. Mahigit. 250 million. Sa La Union, mula 100 million doon sa national expenditure, di ba? 2024, naging 1.6 billion. Sagaan noong 2024. Yung NEP, yun po yung proposal ng budget ng DBM. Yung GAA, yun na ho yung batas.